General Marbil, you have my full confidence and my full support as you begin to champion a police that is pro-God, pro-country, pro-people, pro-environment. Ang bagong muka ng PNP, isang pwersang kinatatakutan na ng mga Duterte. Minsan ba naisip mo kung paano naging tapat ang PNP sa nakarang administrasyon? Ang institusyong minsang itinaguyod upang maglingkod sa interes ng ilan ay ngayon dumaan sa isang makasaysayang pagbabago sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero sa pagbabagong ito, tila may lumalaking pangamba. At ano ang pangamba? Ang mga dati nasa kapangyarihan, ang mga Duterte. Sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang PNP ay naging isa sa kanyang pinakamaimpluwensyang sandigan. Ginamit sa giyera, kontra droga at iba pang kampanya na nagdala ng kontrobersya. Ang mga utos ay tila ginawang batas at ang loyalty ng PNP ay hindi sa konstitusyon kundi sa iisang tao lang. Ngunit sa kabila ng panlabas na tagumpay, nagbunga ito ng mga pag-aalinlangan mula sa publiko at sugat sa reputasyon ng institusyon ng PNP. Ngayon, sa ilalim ni General Romel Francisco Marbil, ang PNP ay binabago. Hindi lamang ang imahe nito, kundi pati na rin ang pananaw nito sa sarili. Ang mensahe ay malinaw. Ang PNP ay hindi para sa sinuman, kundi para sa bayan. Sa direksyong ito, ang dating loyal na PNP ay ngayon nagiging makapangyarihang institusyon na hindi basta-basta magpapadikta sa politiko. Kahit pa ito'y sa pamilya ng mga Duterte. Sa halip na maging tagapagtupad ng interes ng ilan, sila ngayon ang tagapagtanggol ng hustisya at kapayapaan. Walang kinikilingan, walang takot at walang bahid ng pamumulitika. Ang bagong direksyon ng PNP ay tila naging tahimik ngunit malinaw na banta sa mga dating makapangyarihang angkan. Kung noon ay hawak nila ang institusyong ito, ngayon ay malayo na ang PNP sa kanilang kontrol. At bakit hindi? Sa pamumuno ni Marbil, ang PNP ay nagiging makabago at hindi mapagkompromiso sa tulong ng teknolohiya tulad ng body-worn cameras, real-time crime mapping at cybercrime prevention units. Hindi na maitatago ang anumang pang-aabuso o pagsasamantala. Sa bawat hakbang patungo sa modernisasyon, nagiging malinaw ang paninindigan ng PNP na hindi na ito magpapagamit sa sinumang politiko. Ang mga salitang binitawan ni General Marbil ay tila naging isang revolusyonaryong pahayag. Ang PNP ay isang institusyon na para sa bayan. Hindi kami alipin ng politika, kami ay para sa hustisya at kapayapaan. Sa mga Duterte na sanay sa pagsandal sa PNP para sa kanilang kapangyarihan, ang pagbabagong ito ay isang malaking hamon at marahil isang nakakatakot na katotohanan. Habang patuloy ang PNP sa pagbabago, malinaw ang direksyong tinatahak nito. Isang institusyong makabago, malaya at nakatuon lamang sa kapakanan ng bayan. Sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang PNP ay hindi na lamang tagapagtupad ng batas, kundi isa ng simbolo ng hustisya at katapatan. Ngunit ang tanong na naiwan sa atin, paano haharapin ng mga Duterte ang isang PNP na ngayon ay wala na sa kanilang kontrol at tumitindig bilang tagapagtanggol ng bayan laban sa anumang anyo ng pang-aabuso? Ang sagot, ang PNP na kanilang inaasahan noon ay ngayon ang mismong institusyong kanilang dapat katakutan. Mateo 5 verse 9, mapalad ang mga tagapamayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Ang pagbabago sa PNP tungo sa pagiging makabago, walang kinikilingan at tapat sa bayan ay isang pagkilos na nagbibigay daan sa kapayapaan at katarungan sa ating lipunan. Ang mga tagapamayapa ay hindi lamang yaong may baril o may kapangyarihan, kundi ang mga handang ituwid ang mali kahit pa ito'y mahirap at puno ng hamon. Tulad ng itinuturo sa Mateo 5 verse 9, kaibigan, ang mga gumagawa ng kapayapaan ay tunay na mga anak ng ating Panginoong Diyos.
may layunin na maglingkod sa kabutihan ng nakararami at hindi para sa pansariling kapakinabangan. Ang pagbabagong ito sa PNP ay isang paalala na sa bawat pagkakataon, ang hustisya at katotohanan ang dapat manaig. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang umiibig sa buong sanlibutan, salamat po sa pagbibigay ng liwanag at direksyon sa aming mga lider at tagapagsilbi sa lipunan. Salamat po sa bagong pananaw at pagbabago sa PNP na naglalayong maging takapagtanggol ng hustisya at kapayapaan na malayo sa anumang impluensya ng politika. Dinadalangin namin ang mga opisyal ng PNP, lalo na si General Romel Francisco Marbil, gayon din ang aming Pangulo, na patuloy po ninyong bigyan ng karunungan sila, tapang at tapat na puso sa kanilang tungkulin. Gawin niyo po silang instrumento ng kapayapaan na may layuning maglingkod ng walang kinikilingan para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. O aming Panginoong Diyos, hinihiling din namin ang patnubay para sa aming mga lider sa gobyerno, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr., na may patuloy silang magkaisa upang makapagpatayo ng isang bansang may katarungan at kaayusan. Para sa mga nakikinig at nanonood ng content na ito, hinihiling namin na buksan niyo po ang kanilang puso at isipan upang maunawaan ang kahalagahan ng hustisya, kapayapaan at pananampalataya sa aming Panginoong Diyos. Turuan niyo po kaming lahat na maging tagapamayapa sa aming mga sariling paraan, sa aming pamilya, komunidad at maging sa aming bansa. Dahil ang tunay na tagapamayapa ay tunay na anak ng aming Panginoong Diyos. Salamat po Panginoon sa patuloy na pag-aalaga sa amin. Sa inyo po namin itinataas ang panalangin ito at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pagkatapos sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.